Good morning! Welcome to Farmers Talk 2.0! First tayo ay magtatalakay ng napakagandang paksa. Top 10 na tanong at problema sa pag-aalaga ng inahin at ang solusyon. Ayan. Kasi napakarami pong mga karaniwang tanong na ibig sabihin ito yung karaniwang problema. Oo. Yes. Yan, paulit-ulit na lang. At saka yan din yung halos karamihan sa mga nai-encounter natin na tanong sa Facebook. Na Yes. yan, 10 na yan, yun yung pinaka marami na pinili natin. Oo. Saka lalo na yung mga bago nagbababoy yan. Tapos, ang piniling hindi mag-fattening, so mag-alaga ng mga inahin. Yes. Correct. At inuna po natin ngayon yung tungkol sa inahin. Siyempre may mga pangunahing top 10 din sa fattening, sa mga biik at sa barako. Pero unahin natin yung sa inahin ngayon. And hindi po natin winawalang kabuluhan yung iba pang mga tanong. Pumili lang tayo ng top 10. 10, Although yes. napakarami pa po talaga, pwede nga gawing top 20. Oo. So, sa next time yan. Babalikan natin yun. Oo. Next top 10. Alright. So, eto na po. At pwede rin kayo participate sa amin sa pamagitan po ng pagbibigay ng mga inputs o additional payo. Yes. O kaya additional question. Kasi Yes. para kung hindi nyo naintindihan at may follow question kayo, Yes. pwede naman po. Pwede After naman. siguro ng discussion natin, pag nakita natin yung mga nag-comment. Correct. So, eto na po. At di na namin pakatagalan. Ito ho yung pinakapanghuli. So, kumbaga, medyo kabahan kayo. Ano kaya yung top 1? Okay, nakabahan ako Ano kaya yung eh. number Oo. 1, di ba? Ano Oo, kaya yung number yes. 2? Oh, yes. So, ito ho yung pang-10. Ayan. So, nakalimutan purgahin bago magbuntis. Pwede kayang ihabol? Oo. Kasi syempre may biik na. Yes, Oo. ito depende po yan sa ilang weeks na siyang nagbubuntis. Kasi ang standard po ng pagpapurga, kailangan before mga 2 weeks. Well, nakastahan siya, AI man yan, Before 2 or weeks ng pagkakasta. service? Oo. Ah. So, purgahin mo na. Pero kung nalimutan mo, Oo. hanggat maaari, yung 43 days, wag mo nang pupurgahin. First 43 days. Yes, So, 43 days, tandaan nyo yan. 43 days na nagbubuntis yung ating inahin, huwag nyo nang Isa't pupurgahin. kalahating buwan. Yes, Yan, or, yun. So, pag after nun, pwede na? After ng 105 days, pwede mo na siyang purgahin before manganak. alright. 105 days, pwede pang purgahin. Pero, in 43 days, wag nyo na munang pupurgahin. Or, any supplements, antibiotics, wag na po tayo magbibigay ng sa inahin dahil may stress sila at the same time, baka magkaroon ng infection doon sa mga biik. Ayan. So, lumalabas na hindi dapat maistorbo at baka magkaroon pa ng deformities dahil sa kung Oo. anong ginagawa Kasi natin. yung 43 days na yun, yung critical days na pagbubuntis, dyan pa lang yung magbubuo. Okay. Unti-unting mabubuo yung fetus, yung mga kung ano mga organs ng mga biik. Ayun. Yan. Opo. O yan, tandaan po natin kung pwede ba ihabol, depende Depende sa time. sa weeks or days, kung ilang days na bubuntis yung ating inahin. Ayan. O sige, puntahan natin ang top 9. Yun! Ako na naman yan. Ay, ikaw ba yun? Ikaw Yes! Okay, ano bang top 9? Ayan. Bakit matagal na nakawalay ang mga biik, ayaw pa rin mag-hit ng inahin? Nako. Ayan po, kadalasan yan na nagiging problema o nagiging Tanong. tanong Oo. o bakit ba nagkakaganon? Kasi depende po yan. Kung ang inahin natin ay pangalawa, pangatlo, pang-apat na parati na, baka nagkaroon ng infection during the panganganak. Nitong nakaraan? Oo, nakaraan. Oo. Tapos, mapapansin nyo yan, kung may infection, nagkakaroon ng mabahong fluid o libido na lumalabas doon sa kanilang puwerta. Kasi maaaring yun ang sanhi ng infection. Kung ganun po ang nakikita nyo sa inahin, so kailangan natin i-treat sila. So, baka wag nyo muna pakakasan. Kala mo, may mabahong amoy na fluid na lumalabas, tapos nag-hit siya, at baka ma-infection pa yung barako. At saka hindi mabubuntis ang inahin pag ganon nagkaroon ng infeksyon. Pag nakikita niyo yung fluid na lumalabas yung mabaho. So, infection po yan. So, not necessarily na maaga mong iwinalay, pwede nang mag-hit. Kaya Oh, katulad yan, yes. may problema Oo. yan. Tapos, during kasi yung sa paghihiwalay,
bibilang ka na mga after 21 days or after 7 days nga, magsasign na ng hit yan eh. Aha. So, pag na hindi mo siya nakitaan o doon nagkaroon ng silent hit na hindi mo na monitor, bibilang ka na naman ng 21 days to 27 days Yes. bago magkaroon ng hit ulit yung ating inahin. Oo. So, isa po yan o pangalawa na nga kasi nagkaroon ng silent hit, hindi mo kaagad na monitor. Oo. Pangatlo, baka naman during doon sa nagpapasuso yung ating inahin, bigay ka na ng bigay ng pagkain. Kasi hindi mo siya na-monitor na kailangan mo ng i-diet. Pagkahiwalay, kailangan i-diet mo ng inahin. So, nagsanhi siya ng malaking katawan o nanaba. So, iyon, may hirapan talaga mag-hit yan pag sobrang taba yung inahin. At yung pang-apat naman, baka naman nagtitipid ka, sobrang payat naman yung inahin mo. Oo, So malnourished. nagkulang naman siya ng nutrient ng sa katawan. Kaya mahirap siya Hit. mag-heat. O maari naman kung first parity yan, kung binili mo sa labas, kasi 6 months na kakabili na tayo ng guilt eh. So hindi naman legit yung binilhan mo kasi Oo. baka during doon sa paghahanda bilang dumalaga, nagkaroon siya ng sakit. So, hindi naman nasabi sa'yo. Yun po ay malaking factor kaya matagal nag-i-inhit yung ating mga inahin. So, dapat bibili tayo doon sa mga legit na mga farm na tama yung ibinigay sa atin at doon sa breed. So, maraming factor yun. Ilan na yung nabanggit ko? 5 po yan. Isa sa mga iyon kung bakit matagal mag-hit yung ating mga inahin. Oo. So, ang solusyon is magandang nutrisyon. Nutrition, kumbaga bago nating bawas doon sa kung pumili ka doon sa fattening mo at gagawin mong inahin, kailangan maganda yung nutrition na ibibigay mo, tama yung maturity niya, at hindi natin masyadong patatabain ang ating inahin. Kasi parang doon nagkakaroon din ng hindi pagkain ang ating mga inahin. Kasi nga nagkaroon ng stored fat, yun ang ginagamit niya para hindi sa pagkain eh. Oo. So, kaya namamayat o biglang tumataba. Oo. So, lumalabas na na kapag pala ganyan, kailangan tignan din yung laman ng feeds. Baka Yes, naman hindi oo. masustansya. Yes, baka naman nagtitipid tayo, puro darak ang pinakakain natin, talaga Yung nakakatabayan at saka nakakaapekto kung yan buntis yung ating inahin doon sa mga biik. Ayun po, so maganda yung management, nutrition, at saka yung sa breed, Ayun. at saka yung sa disease. So, bali 4 na po yan. Yan. Ah. Ayan, titignan nyo ho yun. Kasi baka tataka kayo, yung pala ang sagot. Yes, yan Galing. po. Thank you. And so, yan ay top 9. Mhm. Puntahan natin ang top 8. Number 8. Bakit kaya hindi pa rin mabuntis ang inahin? Alin ba ang mas epektibong sistema? Ang natural ba or natural ba or AI? So sa tanong na yan, kasi ba't hindi, maraming factors kasi na pwede i-consider bakit Ba't hindi hindi mabuntis? mabuntis. And kung sa epektibong sistema, ang makakatukoy pa rin yan, yung nag-aalaga, kung ano ba yung mas convenient sa kanya. Kasi yung ano ba yung mga factors na yun. Siyempre, i-consider natin kung nasa tamang panahon ba yung pagpapakasta. Okay. Mhm. Baka kaya dahil doon hindi mabuntis. Oo. Tsaka yung temperature, kasi nakaka-apekto yon para hindi magbuntis yung inahin. Kasi kung medyo mataas yung temperature, medyo stress yung inahin, hindi magiging effective yung pagpapakasta din. At i-check din natin kung nasa hustong edad na ba yung inahin. Kasi maaaring bata pa lang, baka iba para Dalaginding. Oo, dalaginding. Medyo parang napuwersa. Pwersahan pala ha. Tapos, yun nga, kung yung timing ng pagpapakasta, kung sa kanyang heat cycle, kasi ang sinasabing mas effective, yung third cycle ng heat niya. Kailangan itala din natin yung araw ng heat cycle niya. Kasi within 18 to 24 days ng third cycle ng paglalande, yun daw yung mas effective na pakastahan ng inahin. At hindi lang, parang kinoconsider pa nila yung second day ng third cycle. Yun ang mas effective na pagpapakasta. Yun, marami tayong dapat i-check. Siyempre, yung sistema ng pag-aalaga natin sa inahin. Saka yung kaugnay na rin yung mga nabanggit ni Miss Ana kanina, yung nutrition, yung pinapakain natin. At hindi lang sa inahin, syempre yung sa barako, kung sa natural na mating ang sistema natin. And then kung sa AI naman, ayun, may mga factors din na pwede i-consider kasi pwedeng
yun nga, yung sa AI kasi naproseso na siya, napili na yung mga magagandang qualities ng isang bore. Kahit sabihin natin ang sa AI parang walang pinipili edad, lahat ng ano pwede mo i-partner doon sa iyong inahin. Pero kung wala ka namang proper handling, hindi maayos yung kumbaga hindi ka nagpa-assist sa mga expert kung paano yung tamang pagsasagawa ng artificial insemination, hindi rin maging effective ito. So yun, yung may mga tsaka yung storage ng ating mga tsaka baka may similia. amag yung seeds. Diba? Hindi pa rin mabuntis. Ayun. O yan po, at napakarami pa actually yan. Kaya Yes. lang ho, kung sakali meron kayong follow-up question, sabi nga ni Miss Ana, pwede ho kayo magtanong. Yes. Okay, yan ang top. Number 8. Now we go to top number 7. Normal ba sa malapit ng manganak na inahin ang ayaw ng kumain? Okay lang ba na ang bagong panganak na inahin ay ayaw kumain? Dami naman tanong. Oo. Para alam mo, naintindihan ko, kain. Kain lang. Ayaw at saka So, ito, normal. kumbaga, yung malapit na manganak, Mhm. ayaw. Yung isa naman is kapapanganak lang, ayaw kumain. Well, sa pagkakaalam ho namin dito sa Team A2B, ang aming pong pananaw, kapag ayaw niyang kumain right before yung kanyang panganganak, maaring siya ay nagugulumihan na nasabi nga sa Tagalog. Is hindi na siya mapakali. Depende sa araw yan before the farrowing. Depende yan. Kapag talagang immediately on the day or before the day, talagang hindi na siya mapakali. So, ayaw na niyang kumain. Normal po yun. Hindi ko kayo dapat mag-alala kasi sa mga Facebook groups, talaga makikita mo na alalang-alala sila dahil hindi na kumakain. Pero ang payo nga nila Miss Ana, doon sa mga manganganak na, hindi mo na pakakainin yan doon sa talagang mismong araw Yes, ng oo. panganganak. O, wag mo niyo ipilit. At saka mahirapan. Oo, mahirapan lang siya manganak. Parang sa tao din yan. Hindi nyo na ho dapat pakainin halos kapag due date na. Oo. Kasi masasabay yung pagdumi niya, di ba? Yes. Ngayon, doon naman sa yung halimbawa, hindi naman on that day ng kanyang farrowing, ayaw kumain, talagang babawasan nyo lang. Ilang kilo nga po, Miss Ana, yung pinakakain, yung mismong mga 1 kilo na lang. Yung mga halimbawa, 2 days before o 2 kilos. Ano yan? Kailangan kalahating kilo Oh, nga lang. kalahati Kalahati na to lang. 1 kilo, Oh, depende. konti na lang. Oo, konting-konti So, na tiko lang. konti na lang. Oo. Kung halimbawa ba, bigyan niya ng gulay na lang, pwede rin yung kahit merienda, pwede naman. Pwede hindi naman makakabigat. siya. Pero hindi naman makakabigat kasi Oo. gulay naman, mga vitamins, mineral naman yan. Ayun. Lalo kung talagang alam mo yung due date, hanggat Oo. maaari, isang araw na yun, huwag mo nang papakainin. Yun, The whole oo. day, tubig na lang. So, kung meron kayong tanong sa feeding management, ay mag-message kayo sa amin. Bibigyan ho namin kayo ng talagang kumpleto na feeding management. Magmula sa simula, unang pagbubuntis, hanggang sa malapit na, mga anak yun, no? Ano? Ngayon naman, okay lang ba na ang bagong panganak na inahin ayaw kumain? Napakadami hong nagtatanong ng ganyan. Kasi, pagkapanganak kasi, marami hong dahilan, ba't ayaw niyang kumain? Isa ho dyan, yung stress siya. Dahil nahirapan siya sa panganganak. Lalo na kung hindi pa naman kailangan dukutin, dinudukot nyo na. No, may mga timing yan na kailangan talaga kayo magpasya na magdukot. At may paraan din ng pagdukot na hindi masasaktan yung inahin. Yes. So, maari hong na-stress siya, in short, doon sa panganganak niya, nahirapan siya, so nagpapakondisyon siya. Pero, base na rin po sa mga karanasan ng ating mga kababayan na nag-aalaga, yung kanilang obserbasyon, mga after, minsan oras lang, minsan naman isang araw lang, kakain na. At nagpapadede na rin lahat-lahat, ano? So, kumbaga, wag nating pilitin, hayaan lang natin, may normal pong ganun talaga na nangyayari. Isa rin sa dahilan kung ba't ayaw nilang kumain is, maaari po yung pagkain o yung pakainan, hindi nyo napapansin, sumusobrang umaalingasaw yung antiseptic ba yun? Basta yung pinanglinis mo doon sa feeder. Oo, sumobra. Baka hindi nalinis na banlawan mabuti, naaamoy hunong inahin yun. So, ayaw niyang kumain. Ikatlo is, ano pa po siya, kumbaga, hindi siya nadudumi. Okay. Importante po ang pagdumi pala Yes. sa mga nanganak. Kasi kapag ang tanong kagad ng mga vet, nanganak, ano, yan ho ba, nakita nyo na dumi na ba? Ay, hindi pa ho. Patatayuin niya yan. Sasabihin ng vet na, palakarin nyo ho.
para po maipwesto niya yung dumi niya kasi constipated pala Yes, lahat ng oo. mga inahin na nanganganak. So, kailangan dumumi siya. So, hindi siya mapakali. Kaya ayaw niya kumain eh. Kumbaga, nandun pa rin eh. Di ba kung tao man eh, hindi pa madumi. Ba't mo pakakainin? Halos hindi na nga niya malaman yung pakiramdam niya. So, kailangan dumumi siya. So, palakarin ninyo. Yun ang solusyon. Patayuin ninyo. Tapos mamaya-maya, madudumi na yan. So, constipated po kasi yan. Kaya huwag kayong magpapakain ng sobrang dami immediately before the mga anak kasi nga doon siya hirap. Yes, oo. Ayun. At isa pa ho sa pangunahing dahilan kung ba't ayaw nilang kumain pagkatapos ng mga anak is wala talaga silang gana. Oo, normally talaga mas mataas ang porsyento na wala silang gana pagkatapos kumain. Pero na, syempre kung naka-technology yan, Oh, yun. Oo. barabay lang, okay lang. Saka di ba? oras lang kumakain na sila. Oo. Experience po natin yan. So, pag ganun daw po, ang gagawin ninyo, magbigay lang ng laging nandun sa tabi na tubig para hindi naman siya ma-dehydrate kung hindi man siya kumakain. Ayan. Yan po ang ating mga pangunahing sagot do sa tanong na yan. Then we go to top 6. Ayan. First time magbuntis, lagpas na sa due date, hindi pa rin po nanganganak. Ano po ang dapat gawin? Tawagin nyo si Ibet. Hindi kasi, depende kasi sa ano yan eh. Dapat may napakahalaga kasi ng recording. Baka naman mali ang bilang mo. Ano yun eh, kadalasan yun yung question. Ma'am, kasi napakastahan ko ng gantong date. Petsa. Tapos, hindi pala alam ilan ang kung kailan manganganak. Sabi niya, naku, lampas na. Pero, normally po, ang gestation period is 111 to 117. So, minus 3 plus 4, plus and minus 3 po yan. Ang pinaka-normal is 114. Kung mali po yung bilang natin, maaaring 111. Kung ma-advance or ma-late po yan, 117. Oo. Yan. Within So, that, napakahalaga recording. Yan. At saka, isa pa siguro na dapat natin tignan dyan is kasi nga first time. Talagang minsan normally, hindi pa nanganganay eh. Di ba? Yes, Minsan kahit sa basta tao. oo, nanganganay. So, nadidelay yan. Kasama na, kapag pala naglabas ng stress hormone yung baboy, at lalo ganyan na una pa lang, talagang mas nadidelay. Ayun. At saka, ano din yan, kasi dahil first time pa rin niya, syempre, titingnan din natin yung signs. Baka naman ngayon sinabi ni Miss Anna na hindi pa due date or mali yung recording. Dapat makita natin yung signs doon sa baboy na malapit na siyang manganak. O di naman kaya dahil nahihirapan yung baboy, 'di ba? Dahil ang baboy tawag dito pag manganganak nakahiga na lang or nakaupo. So baka naman yung positioning ng biik sa loob ng tiyan ay hindi na sa ayos, kaya mas magandang tulungan natin yung ating baboy patayuin ng konti bago ihiga. Yes. Kasi baka meron lang nakabara doon sa puwerta nung Yun. Correct. At saka, ang sinasabi ng mga expert, yung matagal na nag-iinahin, hanggat maaari, palakad-lakadin natin ng Yes. konti. Huwag Kailangan natin medyo may exercise. exercise ng konti, totoo po yan. So, isa sa mga makakatulong para mas mapadali po yung panganganak ng ating inahin. Or dahil bago pa lang din siya, first time niya, baka naman yung pinaka-cervix nung daanan ng bata is maliit. Masikip. So, syempre, dapat tulungan din natin. Kaya ngayon, nabanggit ni Miss Annie kanina, kung talagang due date niya na, may mga pamamaraan na ginagawa. Yun yung pagdukot doon sa inahin. Pero yung pagdukot, dapat may proper sanitation tayo. At saka may gel na nilalagay para madulas. At saka yung sinasabi ng mga bed dyan, hindi ka basta duduko. Yes. Kailangan may lumabas mo ng isang biik. Tapos, mula doon sa unang paglabas magtatansya ka ng minuto. 5 minutes or Oo. 3 minutes. May timing pa din. Hindi pwedeng hindi lumalabas, tutukutin mo. Hindi pwede yun. Kasi yan yung nagiging cause kung bakit mas matagal mag-inhit kasi nagkaroon na ng infection eh. Yes. So, yung hindi maganda yung management natin sa pag-anak nung ating inahin. Yan yung po yung isang dahilan. Yan. Ang pinaka-the best din na dahilan kapag ganyan is tawagin natin yung vet natin. Correct. Yeah. Oo. Para Hindi ma-assist basta tayo. technician na hindi naman vet. Oo. Oo, kasi mahirap po yun. Ako. At saka maaari po kasi first time, hindi rin natin alam, first time man o pang 3, pang 6 na pagbubuntis, maaring kaya due date na yung lumagpas na, hindi pa rin mapaanak, baka may patay na. Yun, Yes. isa pa rin yun. May patay na biik. So, anong gagawin? Tanongin uli ang vet, kung anong mas mainam, huwag ho kayong bibili basta ng kung anong isasaksak. Ayun. Ayan po.
Okay, so yan po ang pang-anim. Puntahan natin ang susunod. Yun, walang lumalabas na gatas sa inahin, namamaga ang dede. Ano Namamaga. bang- So yung kondisyon na yan, yan yung tinatawag na MMA yung mastitis, metritis, at agalaxia. So, sa mastitis, yun nga, nagkakaroon kasi ng infection sa mga teats nila kasi maraming factors din bakit nagkakaroon ng pamamaga. Kasi maaaring yung kulungan ng inahin, so parang yung sahig, medyo basa, tas marumi. So, syempre, nadidikitan nila yun. So, syempre, kumakapit yung mga bacteria. So, ngayon, nai-irritate ngayon yung mga teats ng inahin. So, ayun, nagkakaroon ng infection. Tapos, yung sa yung sa walang lumalabas na gatas kasi may time na parang nagiging overproduction yung kanilang gatas na parang kahit idedehin ng ng mga biik, parang hindi pa rin enough para kumbaga maka-release siya. Parang hindi man kaya ubusin ng mga biik kasi dahil sa parang overflowing na yung kanyang milk. So, ang nangyayari, parang tumitigas siya na naiipon doon sa kanyang mga teeth. So, parang, ayun, nagkakaroon pa rin ng infection kasi parang nagbumuo na siya eh. Tigas nun, masakit yun. Oo. Lalagnatin ng Oo. inahinom. Masakit talaga yun. Masakit. Masakit. Ramdam nyo. Ramdam namin. Experience na ba? Tapos yun nga, yung sa ganyan na para maiwasan yung mga infection, syempre kailangan proper sanitation, kailangan malinis, lalo na't alam natin na nagpapadede yung inahin, kailangan panatilihin natin malinis yung kulungan nila. At the same time, i-check din natin yung mga pinapakain natin kasi pwedeng makakontribute din na may mga molds yung kanilang mga feeds. So, nagkakaroon ng bacteria, yung pumapasok sa katawan nila. And then, yung nutrition. Siyempre, kailangan i-make sure natin na gusto yung nakakain ng inahin para siyempre yung production ng milk nasa, kumbaga, tama lang. Enough lang. So, ayun Okay. po. So, yan ang dahilan. So, yan na po ang payo din. At pupuntahan natin ang number 4. Ayan. Ano po gagawin pag kinakagat ng inahin yung mga anak niya? Ayaw po magpadede. Ay, nako. Huwag niyo ipapayo na kagatin din niya. Yun nga nasa isip ko eh. Oo, pwede bang tanggalin na lang yung biik? Bakit nga ba nangangagat ang inahin? Yun muna ang tanong. Ayan. Normally kasi kapag bagong panganak talaga yung isang inahin, may stress pa yan eh. So, parang nandun pa yung pain, may sakit pa siyang nararamdaman, parang aliga. Lalo na kung first time. Oo, nandun yung parang wag muna, umalis ka muna, yung ganun, parang irritable, mainit yung ulo, parang ganun. Kaya may tendency na ayaw muna magpadede. So, kumbaga nahirapan sa panganganak eh. Take time. Oo. Sa akin naman, sabi ng mga expert, baka naman nakukulang sa nutrition yung ating inahin. Maaring doon sa feeds na take niya, kasi may mga vitamins dyan na kaya nagkakaganon yung nagkukulang. Oo. So, dapat i-check po natin yung bawat feeds na ibibigay natin sa mga inahin. At maaari naman na doon sa breed na nakuha natin, hindi siya motherly instinct. Wow. Kasi may mga ganong Breed. behavior ang mga inahin na Mm-mm. talagang kahit pa ilang parity yan, talaga nangangagat ang Masungit. inahin. Masungit sa mga anak. Sa mga anak. Yan. Mm. Tingnan natin yung background o kung saan Yeah. nanggaling yung Yes. inahin. Oo. Mm-mm. At isa rin sa dahilan po kung bakit nangangagat ay dahil po na may ugali pala ang mga baboy, ang mga inahin. Kapag umikot yung biik, dahil first time di ba? Naghahanap ng dede. Yes. Halos hindi pa niya makita kung kayo bisado yan. Pag napunta pala sa bandang uluhan yan, talagang kakagatin niya yan. Okay. Oo. Parang yun nga, naiinis siya na parang annoying, nakakainis sa inahin. So, dapat kapag ganun nagpapadede, bantayan nyo, huwag nyong hayaang pag Yun. umikot, damputin nyo agad, huwag nyong hayaang makalapit sa uluhan, sa bandang uluhan. Plus, of course, yung ngipin, baka naman matalim pa. So, kaya nangangagat dahil nasasaktan siya. Yun. So, yun. At saka baka masakit din ang dede niya. Yun, Kaya siya factor din yun. nangangagat. Kaya para ayaw pa niya baka naman magpadede. may infection Yes. din. So, Yes. talagang Oo. lahat i-check po natin. So, yun po ang dahilan kung bakit nangangagat. Pero huwag kayong mag-alala, bumabalik din naman yung talagang normal na mothering ability nila, yung characteristic nila na yon kapag talaga lahat ng mga sinabi namin ay naayos. Yes.
Now, we go to top 3. Malapit na tayo Naku, sa ano top kaya? one, ha? Malapit Excited na, ako doon malapit sa na. number 1. Kinakabahan ako. Ganun ba? Ano kaya yung number 1? Okay. Number 3, nakaraniwang tanong at problema. Yun. 2 weeks. So, ilang araw yan? 14 days. 14 days. Okay. Kung yan po ay ganyan na nangyari na 2 weeks after AI, sangayon po sa mga expert, mula 14 days hanggang sa 21 days ay magbabantay kayo kung may lalabas. Kasi after service ng mga ganong between those days, pwedeng lumabas yan, ibig sabihin mag-uulit ka. Ibig sabihin yung ipinasok, kaya yan ay natural o yan ay AI, pag lumabas between 14 to 21 days, ibig sabihin mag-uulit ka ng service. Inilabas niya yung mismong semilya. Oo. Bakit inilabas? Ito ho yun. Isang dahilan na bakterya. Sa loob po kasi nung ganong panahon na 14 to 21 days, maaaring yung embryo napasukan ng bakterya galing sa puwerta ng inay na napakadumi. Galing sa ng organong barako, kung yan ay sa barako, o doon sa mismong seminal fluid, marumi ang pagkakaprepara na inay nyo, kaya napasok ng bakterya. So, doon sa forming days na yun ng embryo, na-disturb siya ng bakterya. So, hindi siya nabuo. So, inilabas niya. So, pag nakakita kayo ng ganong seminal, ng ganong puti, ibig sabihin ho, within 14 to 21 days, mag-uulit na kayo ng service. Pero kung yan ho naman lagpas na doon, o kaya before ng 14 days, ibig sabihin ho, ang lumabas lang yung pinaka, parang kung AI kasi yan, yung parang extender. So, you don't have to worry. No? So, kailangan po talaga, bago magkaroon ng mating, bago magkaroon ng AI, yung puwerta nung inahin, malinis yan. Kung yan ay sa barako, kailangan din malinis yun sa kanya, no? At nadidisinfect pa yan, piniprepara. And then, dun po naman sa mga yung sa AI na yung semilya na binili, dapat po maganda rin at mapagkakatiwalaan na malinis maghanda. So, kung yan ganun na nangyari, semilya po yun. So, kailangan mag-ulit kayo, no? Or kung yan naman halimbawa, bago manganak, merong infeksyon, or after manganak, may makikita kayong ganyan, maring infeksyon po yun. Ano po kaya yung lumalabas na laman sa may likuran ng inahin? Katatapos lang po manganak. Nakakamatay ba ito? So, ano ba yung mga lumalabas or saan ba lumalabas? Yun yung tanong, di ba? Karamihan nakaka-encounter tayo na tanong sa atin, oy, may lumabas sa puwet ng baboy ko, ano kaya ito? Parang laman. So, yung bituka lumabas na pala. Alam natin yung kung sa puwet ba lumabas, anong tawag doon? So, meron tayong rectum prolapse, yun yung sa puwet. Rectum and vaginal prolapse. Yun yung Dalawa. Oo. Tapos sa uterine prolapse. Okay. So, ano ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng buwa yung ating mga alagang hayop? Una dyan, so dahil inahin siya, nakailang ulit na ng panganganak, nagiging marupok yung tissue. Kaya lumuluwag, lumalabas yung bituka. Then, pagkatapos dyan, nagkakaroon din tayo ng kapag kayong barako natin, nagpakasta tayo sa inahin, tapos makikita natin mga 24 to 48 hours lumalabas yung laman sa puwet. So, nagkakaroon ng dahil ba dun sa inahin. Kasi yung barako minsan kapag sumampa, hindi natin napapansin. Malaki yung barako. Mabigat, hindi makayanan ng inahin. Kaya napipiray na. O di naman kaya mahina yung paanong inahin na napili natin, kaya nagkakaroon ng prolapse. Ano pa ba yung mga dapat sa atin, sa farm natin? Yung paglagay natin ng kulungan, baka naman yung kulungan masyadong nakaslope sa may likuran. So nagkukos din yun ng prolapse sa ating mga inahin. Ano-ano pa ba? Yung mga baby pa lang or maliit pa lang yung ating mga yung pagputol ng buntot sa mga biik. Nakaka-apekto din niya. Pagsagad yung kasi yung buntot ng baboy, may tamang line yan kung saan mo puputulin. Kapag nadali mo yung anal ring na tinatawag, so nagkakaroon ng prolapse pag lumaki. Tama naman. Yung pinaka-nerve kasi niya, wala nang supply papunta dun sa anal ring. Kaya ganon. Then, nagkakaroon din kapag
sa panahon ng pagli-labor yung mga inahin. Ito karaniwan na nararanasan. Dahil sa sobrang ire, sa sobrang puwersa, yung yung bituka sumasama, lumalabas. Kaya ganon. So, kapag nakaranas tayo ng ganyan, ano ba yung mga dapat nating gawin? Ano ba yung, para maiwasan natin, ano ba yung mga dapat nating gawin? Una dyan, kasi minsan, kapag ka nagka-prolapse na yung mga inahin, hindi natin namamalayan na, ay, may prolapse na pala ito, makikita na lang natin yung mga kasama nila, may dugo sa bibig, yung pala, nagkakaroon na ng cannibalism, nakakain na, or nakakagat niya na. So, kawawa naman, mas maganda na kapag nakita natin na ganon, ihiwalay natin yung may prolapse kaagad para hindi na masaktan pa, hindi pa na makagat ng ating mga kasamahan. Tapos pangalawa, yung sa iba ginagawa nila dahil nga may prolapse, so may pagdurugo para matigil, dahil pag sobrang pagdurugo, di ba, nakaka-epekto din, namamatay. So, ang ginagawa ng iba, yelo, nilalagyan ng yelo para maampat yung pagdurugo. Okay. At bumalik sa loob yung laman. Ayan, oo. Oo. Then, ang pinakaano dyan, kapag naka-technology naman at nagkaroon ng problema ng prolapse, so taasan po natin yung dosage. Ano ba yung dosage na pwede Yan, nating yan. ibigay? So, 2 kutsara sa 1 kilo po ng pakain. At saka sa inumin, maglagay din tayo sa 1 litro. Pwede 2 kutsara na lang din, medyo mataas. Within a week po, mga 2 weeks, makikita nyo po, wala na yung prolapse. Sa unang linggo po ng paggamit ng technology na may prolapse, unti-unti pong pumapasok yung laman pabalik sa loob. Okay, Mga 2 weeks, wala na kayong makikita. Wow. At kung sabi nila kung talagang kung mauulit pa ba ito, siguro kung hindi malakas yung immune system na ating mga alagang hayop, mauulit po ito. Pero kung malakas naman po at yung pinaka-tissue is strength, maano siya, firm siya, so hindi na po yun. Ayun. Given the technology, Yes. parang wala nang possibility na bumalik pa ulit kasi Mataas na yung... Basta tuloy-tuloy lang. Yes, maintenance na lang. Maintenance. Oo, natin. may minsan kasi pang halimbawa wala pa silang ganung technology Yes. na available, mag-a-avail pa lang sila. Siguro pang emergency is kailangan yung tinuro na natin to sa kanila. Hangga't mari, wag niyong hayaan nakalaylay do sa sahig na Sa marumi. sahig. Takpan nyo ng telang malinis kasi nilalangaw Ayun. yan. At saka yelo para Bumalik. Medyo pumasok. Oo, bumalik yung bituka sa loob. first aid. Alright, so yun na. Yes. Yun na. Ayun na, number 1 na ba? Ay, teka. Ano kaya yung Ay, number okay, 1? sige. Ito ho yung Bukas na lang kaya? Oo, Hindi, next Saturday. Oo. Wala ko bukas eh. top 1. Yun. Yan, napakaraming problema ng mga nag-alaga ng inahin. So, ayun na. Ang mga sinisilang luno, isabi no, mummified, Mummified, stillbirth, yan. Yung luno. Bakit? Yung luno is ito yung lumalabas or sa isang inahin na patay na yung biik, nagkakaroon ng discoloration, o kaya naman may lumalabas na yung balot na siya, may mucus lining na makikita. Ano bang kulay ng luno usually? Dark and plum. Yun. Ano ba yung plum? Ay, natikman ko yung Natikman ko na rin yun eh. Salamat kay Sir Oh, WBA. ayan. Ito yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng luno yung ating mga inahin. Nagkakaroon ng anak na luno yung Yes. ating mga inahin. Is una dyan, is nagkakasakit po yung ating mga inahin. Nagkakaroon ng infection. So ano ba yung mga sakit na karaniwan na nakikita sa ating inahin na nagkakaroon ng luno? Mga PRRS, ganon, anemia. Then, pangalawa, sobrang taas ng lagnat ng inahin. Okay. So, ibig sabihin, kasi mataas yung lagnat niya, mainit yung katawan ng inahin, yung fetus sa loob, natutunaw. Yes. Kaya ang mas maganda po kapag alam nyo na buntis yung inahin nyo, may lagnat, mas magandang lagyan nyo ng towel na basa sa may batok. Para ma-calm down yung katawan ng hayop. Mhm. Tawag na basa, pero ano yan? Malamig, mainit? Malamig. Malamig. Oo, Okay, kasi okay. mainit na yung hayop, bibigyan mo pa ng mainit. So, Oo. lalo, Di ba kasi iinit minsan yung nilalagnat katawan. tayo, tapos nagano tayo Lalo mainit yung, na bimpo sa...
Di ba? Sa noo, sa... So, okay lang, malamig. Malamig. Okay. Then, pangalawa, sobrang pagpapakain. Ah. Overfeeding. Overfeeding. Bakit po sobrang pagpapakain? Mm. Dahil po, kapag for example, 3 kilos yung pinakain mo umaga, tanghali, hapon, so mahirap tunawin yan sa loob. Nagkakaroon ng tinatawag na metabolic heat sa pagpapatunaw ng mga kinain sa loob ng hayop na nagre-resulta na pati yung mga biik dun sa loob natutunaw din Yes. because of the metabolic heat. Yes. So, kasi may proper guide tayo na sa pagpapakain sa isang inahin kung buntis na. So, galing ito kay Miss Ana. Okay. Before nabanggit niya to. So, kung ikaw ay inahin at sa first month o first 30 days ng pag-aalaga, dapat 2 kilos pa lang ang ipapakain mo sa isang inahin. Mhm. Pagkatapos ng 110 days, babawasan mo na siya paunti-unti. Di ba, Miss Ana? Oo, yes. Mhm. So, yun, sa first month pala ng pagbubuntis is first 2 kilo. Ano yung ipapakain natin? Syempre, ano ba yan? breeder. Yun ang mahalaga. Yung breeder, yung ipapakain natin sa ating mga inahin. Oo. Then, after ng first month, magdagdag tayo ng mga kalahating kilo. Mhm. So, 2 Tataas 2.2 siya ng to 2.5, gradually Yes. lang yung pagbibigay natin ng pagkain sa kanila. After nun, pagka 100 days, konti-konti na lang. Tapos, pag malapit ng mga anak, kahit tubig na lang yung ibigay natin sa kanila. So, 100 days, ano yung feeds na kailangan nating ibigay? Lactating. Yun. Yun, Yes. nakahanda Yan na ang sa mahalaga. Kasi pagpapagatas. yung Oo. pag-shift ng breeder to hog lactating, mahalaga kasi Yes, yun eh. yun Oo. yung kung bakit Timing. lactating para maano na din yung ating mga inahin para magkaroon ng gatas. Oh, yun. Additional po kasi, mas Yes. mataas po ang nutrient content ng hog lactating to sa breeder. Mm. Ito nabanggit pangatlo, nabanggit to ni Miss Ana kanina, nutrition din. Minsan walang ganong sustansyang pagkain na ibinibigay sa inahin kaya nakukulang yung mga biik doon, hindi masyadong firm, hindi masyadong pantay-pantay yung paglaki. Minsan nagkakaroon ng ano sa loob kaya nagiging luno yung ating mga inahin, yung ating mga biik. Yun, then yun, nabanggit ko na kung ano yung mga problema kung bakit nagkakaroon ng luno. Ano naman yung solusyon na pwede nating ibigay Yan, sa ang kanila? importante. Unang-una dyan, farm management. Mhm. Bakit farm management? Yung pagkain na binibigay natin, katulad ng sinabi natin, wag overfeeding. Dapat tama lang yung binibigay natin sa kanila. Then recording. Ano ba, nagkaroon na, for example, sa unang pag-aalaga mo, nagkasakit, nagkaroon ng ganito, dapat may proper recording tayo sa ating mga binibigay, ano ba yung naging sakit niya nung nakaraan. Mm. So, para mahalaga kasi yun, para sa susunod, alam natin kung ano yung gagawin, ano yung treatment natin na pwede nating ibigay, at hanggat maaari, iiwasan natin. Yes. Then, yung history ng pagkakasakit ng mga inahin, yun yung una ko nabanggit, na dapat naka-record din yun. At dapat, pataasin natin ang resistensya ng ating mga alaga. So, paano? Bigyan po natin ng technology. Kasi kapag naka-technology, lahat po ng pagkain, medication na ibibigay natin sa ating mga alagang baboy Inahin, oo. ay madaling ma-absorb yung mga nutrients. Kaya napapataas niya yung immune system na ating mga alaga at hindi na nagkakaroon ng luno. Ayun. Importante yan. Oo. Yes. Tsaka mas Oo. maganda na rin na bigyan din natin ng ating nano-based mix para kumbaga mas balance yung Upgraded yung nutrition. kanyang Yes. nutrition. At saka nakakatulong din yung ating 1:5 hog budget feeds dahil nabanggit natin kanina na puro sa sakit, mataas yung init ng katawan ng hayop. Oo. Kasi yung hog budget feeds is wet feeding yung ginagawa natin. So kapag binigay natin yan sa ating mga alagang hayop, so parang malamig siya, medyo nagkakaroon ng cool down yung katawan ng hayop. Yes, lalo na doon sa mga bagong nagbubuntis kasi Yes. kailangan mas ano yung katawan nila hindi kailangan na pag nagbigay tayo ng pagkain, although na kahit madami yan, kasi may tubig. Oh, yes. Nakakatulong. Oo, kasi yun din, isa rin pala sa pagkakaroon ng luno. Dapat laging may tubig yung ating mga inahin kasi nagkakaroon ng constipation. Kapag constipated, mahirapan din sila sa pag papalabas ng Oo. So, iwasan po natin na maging mababa ang resistensya ng alagang inahin, lalo pat ganyan na nagbuntis, ano ho. Mhm. So, normally, kapag pinasok kaya sinasabi ng mga vet, kailangan may injection ng parvo yan. Aha. So, kasi nga ho, kadalasan, pag pinasok ng virus,
habang nagbubuntis ang inahin, makikita nyo ho yan na yung inilabas niyang luno, iba-iba ang itsura. Yes. So, malalaman mo. From there, dapat natututo po tayo dahil nag-aalaga na rin lang, na kapag nakita mo yung luno na biik ay maitim at maliit, ibig sabihin nun, itong biik na to, nang pumasok yung virus, first 35 days, tinamaan na ito. So, pagdaan, kasi hile-hilera yung mga biik na yan, di ba? So, pagdaan ng virus sa puwerta, pagpasok, yung unang tatamaan niya, papatayin niya muna yon. So, napatay niya yun within the first 35 days. So, yung lalabas naman na luno na hindi naman sunog ang itsura, ibig sabihin nun, lagpas na sa 35 days ng pagbubuntis ng tamaan ng virus at mapatay. So, kapag buo na, later period na ng pag-pregnancy yun. So, dun yung makikita kung yung inilabas na luno, kung kailan natamaan ng virus, yung inahin. Pero tayo, dahil may technology tayo, kung maintain nyo po yan, mula pagbubuntis hanggang sa mga anak, magpadede na at muling magbuntis, hindi tayo magkakaproblema dyan kasi nga yung mga cells ng ating inahin ay very healthy, mataas ang immune system, tataas ang antibodies mo, yun din naman ang pupuksa sa virus. Yes, at saka doon sa pag-aalaga natin doon sa dati nating demo farm, nakailang parity yun, 4. So, never tayo nag-inject ng antibiotic. So, nag-antibiotic lang tayo after mga anak kasi kailangan yun para for infection sa mga anti-tetano, kailangan niya yun. Pero during the pakasta and then sa pagbubuntis, hindi tayo nagbigay. Dahil maintenance po natin ng technology. Yun nga, tsaka hindi lang inahin yung napapatibay niya, yung mga biik din at the same time. Kaya naiiwasan yung hindi, yung uniformity, yung pagkakaiba. Oo. At saka ang nagiging problema, yung cause ng mortality is nadag-anan. So, management lang. Pero yung makikita mo mummified, stillbirth, hindi po tayo naka-experience. Okay. Nais ko lang din magdagdag ng input do sa ating diniscuss kanina na yung di nabubuntis or lumabas, 'di ba? Yung lumabas yung pinaka-semilya, 'di ba? Halimbawa or natunaw. Meron pong mga pag-aaral sa buong mundo na ito ng mga experts and scientists na kapag pala pinapakastahan mo o nag-AI, ano man ang gamit yung sistema, mas maganda yung first 3 days. Kasi mataas in heat, 'di ba? Mainit ang katawan nung So, mas maganda, mas mabubuo siya and mas may protection yung mismong semilya at egg cell, yung embryo in total, laban sa bakterya na pumasok man doon kahit meron. Kaya niyang patayin. Pero kung later ng estrus period mo babanatan, sabi nga is makakastahan, ay may posibilidad na matamaan ng embryo ng bakterya kung meron man doon at maapektuhan. So, hindi mabubuo. So, mas talagang advisable pala na first 3 days, matarget ninyo kasi mainit ang katawan ng Kainitan pa. Kumbaga, doon sa init ng katawan, kayang-kayang patay yung bakterya kung may bakterya mang dumaan doon. Natutunaw ka agad. Pero, wag naman natin pagkamali na ay, total, sabi nyo nga, mainit, So, pakakainin ko lagi ito ng darak. Mainit yung energy. Di ba meron tayo energy? Pero kulang pa rin sa nutrient. At hindi naman tayo kaagad nagko-concentrate basta may energy. Kailangan protein, vitamins, mineral. Dapat kompleto. Kailangan balance nutrient pa rin yung the best na ibibigay natin. Kasi kung ito, base rin naman sa pag-aaral to, hindi naman namin to sariling kapag mataas masyado ang energy, MJ, ano ba yan? Calorie? Yun. Hindi daw maganda, sabi ng mga expert, kasi mas nalulusaw yung sa first 2 months ng first month ng pregnancy, yung mga embryo. Kasi pag mga ganun naman, sobrang okay lang init. pag nagpakasta, okay lang mainit ang katawan. Pero after nun, kailangan mag-cool down din naman yung sa tiyan. Kasi talaga matutunaw si Milya yan Pag sobrang heat talaga natutunaw. Sobrang init ng katawan. Ang mga baboy naman, walang yung sweat glands. Kaya mainit ang katawan. Ano yun? First 15 to 45 days. So, kumbaga, lumalabas na kapag nakapasok na ho, nandun na yung similya, embryo na po, kailangan pangalagaan nyo na hindi ito malusaw o matunaw, mainitan. Pero yung namang nagbubuo na, lalo namang iingatan nyo yun na lagnatin yung baboy.
Di ba? Kahit naman sa tao, bawal yung ganun Yes. di ba? So, napakarami ho namin pwedeng ibigay na tips sa inyo. Yan po ang top 10. 10. Yun. Top 10. Top Marami 10, marami pa pang ibang tanong tanong. eh. Marami pa. Actually, bibigyan namin ng daan itong isa, si Gina May Tarayo. Kung nanonood siya sa atin ngayon. Mula po sa grupo ng Pig Academy. Yes. Sabi po niya ito, mga kapartner, bakit nga ba kaunti lang ang anak? Oh. Sa ano pong dahilan? Ayun. Kasi kumbaga, gusto niya marami, di ba? Normally, ilan ba ang pag-aanak? Lalo na kung first Ang time. standard kasi 10 to 12. 12, Yan, yes. maganda yan. Dapat, Oo. dapat ganun talaga ang magiging anak na Minsan, inahin. 6, 7, 8, di ba? Ang 8, nilalagay pa nga nila sa average. So, Mhm. so ang gusto nito si Ma'am Gina, siguro, ay paano magiging mataas ang litter size. Kasi, usually, kapag unang pag-aanak, talagang konti lang muna. Pero merong pangyayari na 16 nga agad Oo. Di ba? Merong ganon. So, gusto niya is pataasin. Actually, ang pig uterus naman is capable of carrying 12 to 14 fatteners on the average. Ngayon, napakahusay na at mamalaki yung inahin mo kung talagang mag-e-exceed pa siya. So, sabi po ni Ma'am Gina, gusto niya mas mataas. Ito po ang payo ng mga expert, Ma'am Gina. Kung gusto niyong mas mataas ang litter size, kailangan alagaan nyo yung kalusugan ng dumalaga nyo pa lang. Dumalaga pa lang, pagbutihin na, may vitamin A, vitamin E. Saan ba makikita yung vitamin A and E? Ano yan, nakakabili tayo naman sa poultry supply na ini-inject po natin yan. Before, Ini-inject. Oo, may mga program ng ang mga inahin kung kailan natin mag-i-inject ng mga ganong vitamins. Mm-hmm. So, sabi din ng mga expert, bukod po sa sinabi din Miss Ana, para maiwasan na konti lang ang anak is huwag niyong pakakainin ng konti, habang yung mga early days ng pagpabadede. Yes. Huwag niyong pakakainin ng konti, kailan marami. Preparasyon pala yun sa fertility. Pero kapag tapos na po yung mga, yung weaning na nga dapat, medyo regulated na yan. Oo. Para naman, hindi naman maapektuhan yung productivity. So, meron silang tinitignan lagi doon. So, kailangan po ay hindi na virus, so hindi nagkasakit ang inahin. Kailangan maganda ang genetics din niya kung makakatulong naman yon, although may technology tayo to Yes. improve. And of course, yung mycotoxin. Ayun. Minsan, nakaka-apekto pala ito, kaya maliit Yes. lang yung, konti lang yung inaanak. Buti nga, may inanak pa no? Oo. Minsan hindi talaga, kumbaga na-abort. Yes. Ayun. So, yan po ang mga payo ng ating mga expert para mapataas ang litter size. Kailangan peak in the peak of health yung ating inahin o dumalaga sa panahon ng pagbubuntis para marami ang iaanak. Yes. Okay? Ano pa ba yun? Ngayon po, isa-summarize namin, magpa-partner, yung kabuuan ng mga top 10 na yan para maiwasan. Siguro, una, huwag nyo kalimutan yung pagpupurga. Oh, yun. Ayan. Isa yan. Ano pa? So, kung gagawin natin usually kasi mga inahin to So, bigyan natin ng maganda talaga nutrisyon. Yan. Kung guilt pa lang o tayo mag-aalaga, so kailangan may proper guidance sa mga feeding program para sa paghanda yung isang dumalaga. So, sundin po natin yung kung kailangan tayo mag-inject kasi depende naman sa pag-inject natin kung anong antibiotic yung ibibigay natin. Pero, well maintenance tayo ng atubig, hindi na kakailangan. Kasi, magbibigay lang tayo pag kailangan natin. Ayan, para makaiwas kasi isa pa rin factor yung pagbibigay natin ng sobrang antibiotic na apektuhan yung fertility ng ating mga dumalaga. Lalo na kung buntis, tapos kung ano pinagsasaksak nyo, kasi Yes. yung buntis. Oo. Mayroon po akong tanong, parang review lang. Gaano ba ang timbang dapat ng dumalaga para gawing ihanda natin sa pagbubuntis? At least 120 kilos. ang bigat, Yan, ano? talaga. Hindi. Oo. 120 kilos. May minakita ko sa group na nagtatanong kung pwede daw yung kanyang dumalaga, 5 months old, 40 kilos. Ay, hindi pa po hindi. pwede Oo. yan. So, patining na po yan. At least ang pinakamagandang maturity po ng dumalaga is 7 to 8 months. Yan ang magandang dumalaga. Bukod doon sa pagpupurga, magandang nutrisyon, paano pa natin mapapangalagaan yung ating inahin para wala tayong problema? Management. Correct. Yes. Ano ba yung mga Sa management, syempre sa management, yung time ng pagpapakain, nakapaloob dyan. So, kung anong oras mo pinakain. So, dapat
paulit-ulit nating sinasabi to kung kailan mo pinakain, sa susunod ganun pa rin. Kasi nga, di ba sabi ni Miss Ana, kapag nagkulang ng isang pakain ng isang baboy, halos tatlong tatlong araw mong hahabulin. Oo. Yes. Then yung sa management, nakapaloob yan yung sanitation, proper sanitation ng ating mga kulungan. At saka yung kulungan na rin mismo, yung uri ng kulungan na gagawin natin, na hindi naman nakasalala yung kalusugan ng ating mga alaga na magsasuffer na mahihirapan, magkakaroon ng ganito. So, dapat ibigay natin yung tamang kulungan sa kanila, tamang laki ng kulungan, at saka yun na din, yung sa pagkain na binibigay natin, dapat may proper din tayo na kung ano yung unang binili natin, ipakain natin na paubos, sumunod yung pangalawa yun, para hindi tayo magkaroon ng amag sa ating mga ipapakain, na magkakaroon pa ng bakterya yung kakainin ng ating mga alaga. Then yung sa kulungan, yung tamang paglilinis, dapat ibigay din natin sa ating mga alagang hayop, kasi kapag may kulungan ka nga, may pakainan ka, nakakapasok naman ng ibon, ang daga, nakakaihi doon. So, wala din yun. Magkakaroon din ng bakterya. Mycotoxin. Yes. Tsaka yun nga, yung kung may mga kondisyon na wala dito sa mga tanong or doon sa top 10 na discuss natin kanina at hindi nyo alam yung kondisyon ng inyong inahin, huwag tayong basta magmarunong na magbigay ng first aid. Dapat syempre magpatulong tayo, mag-seek tayo ng advice sa mga vet at sa mga ibang expert para kung paano natin masasolusyonan. Or yun nga, magtanong tayo dun sa mga mapagkakatiwalaan natin na may knowledge about dito sa mga kondisyon na to, mga sakit-sakit na to. Sabi nga, di masamang magtanong. Correct, correct. May kasunod yun? Yes, Oh, ano wag na. kasunod? At saka sa Advertise management nakapaloob yung recording. Yes. Yes. Dadagdagan pa natin management. Kasi kung hindi kayo nagte-technology, nagiging problema ito. Yes. Yung dumi nila, kapag sitter, kasi hindi maayos ang kulungan, gaya ng sinabi mo. Kapag sobra pong sikip, lagi nakaupo yung inahin nyo, ang tendency po at hindi maayos yung slatted floor. Yes. Hindi bumabagsak yung dumi. Nauupuan niya yung dumi. Pumapasok sa puwerta ang bakterya. Kaya nagtaka pa kayo, bakit nagkaganon yung inahin nyo, yung anak niya, di ba? Medyo mali ang sukat, baka naman malaking breed na yung inahin nyo, ang sikip-sikip ng kulungan. So, uupo lang siya dahil nangangalay na siya. So, nauupuan niya yung pupo. Yung floor naman, laging basa. So, dapat hindi ho laging basa yan. At yung dumi, dapat nadadakot nyo kung yan ay walang butas. Yes. Dapat ho lagi yon. Kasi, pag nagkaroon po tayo ng maruming sahig, maruming kulungan, ay talagang dyan nagsisimula ang mga problema. So yun, mayroon tayong mga dagdag na tanong dito. Kay Sir Benmar Huerte, good morning po. Gusto ko lang po itanong kung nakakaapekto ang sapal ng taho sa pagbubuntis ng inahin. Thank you po. Hindi naman. Depende po kung ilan at paano nyo ipakain. Kasi ang sapal naman, depende din dun sa makukuhanan natin. Kala mo bago, pero amoy amag na or amuyin mo rin. may panis. So, kung maganda naman yung ating pinagkukuhanan, walang problema. At hanggat maaari, huwag nyo basta ipapakain ba? Binili nyo, ipapakain nyo kaagad. Pakuluan nyo na muna para mawala yung mga bakterya. Ayun. Ayan. Mas Oo, maganda importante. gamitan nyo po ng technology. Ayun. Yeah. oo. Okay. So, depende po yung ulitin ko, depende kung ilan yung pinapakain nyo at kung saan nyo isinasama. Ayun po. Pero hindi naman siya problema kasi mataas naman ang protina. Yes. Merong feed tayo na kinuha mula sa isang DBM, so vet ito, si Dr. D. Madsen. Ang sabi niya, the more ang makain ng inahin sa unang 7 araw after farrowing, the more mabilis siya maglandi after weaning ng biik. So, kung problema nyo pala yung matagal maglandi, mag-hit, kailangan marami pala siya makain sa unang 7 araw ng panganak niya. And, sabi pa niya, and the larger next litter will be. So, nasolve din ang, bukod sa fertility, is productivity. So, kailangan po, the more she eats from about a day 7 until weaning, the heavier her pigs will be when weaned. Pati yung biik. So, pulutin lang po natin yung maganda. Okay naman, makakatulong naman, di ba? Okay. Meron pa po ba tayong naisay tanong? Pwede ho kayong tumawag o mag-text sa amin, Miss Ayan. Cheryl. Yes.
Pwede po kayong tumawag sa aming mga numero 0917-540-8887, sa Smart 0939-917-2886, landline po 8842-3003. Yan, at mag-message po tayo sa aming Facebook page, Atovi Nanotechnology, at sa mga iba pang information tungkol sa aming tungkol sa technology at iba pang produkto, pwede nyo pong bisitahin ang aming website sa www.atovianimalg2.com. Ayan. Okay. Alright. Meron lang po kaming important announcement. Ito po yun. Yan. Important announcement from Team Atovi. As a preventive measure and in order to cooperate with government efforts to contain the spread of COVID-19, the free seminar on broiler raising scheduled on March 28, 2020 at the Atovi Seminar Area in Muntinlupa City is temporarily suspended to ensure everyone's safety until further notice. Ayan. So, alam naman po natin, nationwide po yan. So siguro naman naiintindihan nila. Ayan. So, hinihingi na rin po namin ng paumanhin lalo doon sa mga nag-confirm earlier. Yes. Pero syempre safety first po muna dahil Yes, oo mahirap naman. ng kailangan Correct. alang-alang yung inyong mga kalusugan. Lahat tayo is dapat maging protected. Yes. And bilang panghuli po, ito po ang ating good news. Good news! Gumaganda na po unti-unti ang presyo ng live weight ng baboy sa iba't ibang lugar. Sana po ay magtuloy-tuloy na ito at makadama na rin ng paganda ng presyo sa lahat ng Ayan. lugar. Good news po yan. Yes. So, additional to that po, doon sa parting Batangas, medyo tumataas. Ang nagiging problema is wala namang biik. Walang baboy na makuha. Oo. Yun ang problema. So, maganda ang presyo pero wala naman talaga na makuha. Oo. Nakikita natin sa Facebook groups, iba-iba, Yes. na lahat halos ay naghahanap ng bibilhin. Oo. Kaya dapat talaga hindi kayo maghinto. Oo, Yes. yes. At saka Yun yan naman. din yung pinaka-good news sa mga hindi tumigil. Oo, at lalo na yung sa mga maraming inahin. Yes. Kasi Mm. medyo magiging ginto sana ang mga Oo. biik. Mhm. May yung iba yung nagpapaiwi ngayon. Isa pa rin info tayo doon sa Batangas. Medyo nag-restrict nila doon sa pagpapaiwi kasi meron silang kailangan i-compile mo yung mag-compile ka doon sa mga requirements. Mhm. Kahit maliit na farm ka, kailangan may lagoon, may proper disposal. Mm. Kaya isa din sa mga naging dahilan yan sa Batangas na kakaunti ang nag-aalaga kasi yung iba nagbawas ng paiwi. Ayan. Hindi lang yun Oo. sa ating issue about sa virus. Oo. Yes. Okay. Yun din po. Ngayon, doon sa mga lugar na hindi pa po nasasama doon sa mga tumataas ang halaga ng live weight, ang may papayo po ng Team Atobi sa inyo, why don't you create or organize a group ng mga nag-aalaga na kayo mismo ang magtatayo ng Yes, oo. isang company. Organization Yes. na parang samahan nyo na kayo ang bibili mismo ng mga harvest Yes, na yes. baboy, tapos doon sa presyo na nakatalaga sa inyo, fix na yon. Kahit pwede naman kayo mag-entertain na galing backyard, pero yun pa rin yung price para hindi na naman tayo sa sarili, para doon sa mga taong gusto makabangon, makatulong tayo. Lalo na ngayon na medyo nagkakaroon tayo ng mga crisis na ganito. So, kailangan natin talaga haninan na magtulungan. Yes. Di para lang pang sarili. Oo. Sa makatwid, kung kayo gagawin nyo po yon ay kikita, hindi malulugi yung nag-aalaga, dahil kayo din naman na magpipresyo na hindi malulugi yung nag-aalaga. Yes. Plus of course, lalagyan nyo rin ng konting kita naman, kumbaga lahat happy, yung mga humahango naman. Oo. So, that way, hindi po kayo masyadong aasa sa mga haulers na maaring magsasamantala sa inyo, sa piling nyo, o kaya masyadong mababa, no? At hindi rin kayo yung parang naghihintay ng wala. Diba? So, isa ho yun sa paraan. Actually, meron na sigurong gumagawa niyan sa bansa natin. Yes, meron na naman. Mm. Alam ko dito sa may parting Cavite, meron talaga silang organization. Ayun. Ganun Kumbaga, ginagawa. magkaisa po kayo. At saka ito yung time na para magsimula ulit tayo sa pagbababuyan. Kasi sabi nga natin, nung kahit yung before na dumating yung issue, huwag tayo tumigil kasi dadating naman eh. Wala namang permanent. Itong issue natin about dito sa virus na sa atin nararanasan. Hindi naman permanent
permanent yan. Correct, So, correct. kailangan lang natin magtiyaga, mag-pray. Yun po ang una talaga. Mhm. At Mag-pray po syempre, tayo. sumunod dun sa mga protocol na pinapatupad nila para Yes. mas makontrol Oo. natin. At nakakatuwa mga partner, ang makikita mo sa mga Facebook groups ngayon, kunyari ako lang yung nagpost, 19 heads, fatteners, ganitong weight, ang halaga per kilo, ganito. Sila na nagtatakda ngayon. Yes, tama Yes. naman. Oo. Dapat lang. Kasi ngayon, Nakakatuwa. mataas na rin ang presyo sa palengke. Yes. Oo, which is Mataas. talaga naman dapat ganun ang takbo. Kung sino nagbebenta, siya nagtatakda. Oo. Hindi yung Hindi yung mamimili. bumibili. Ang Meron ka ba nakita magtatakda. sa palengke na, eto, bibiling kong piso yan, ha? Oo, hindi Diba? naman. Yung talong na to, bibiling ko 20. Makakatawad ka pero kokonti. Ang Oo. tawad mo, ito 51 pesos, Oo. sige 50 na lang. Oo. Mga ganun. Pero hindi yung ikaw nagtakda ng presyo. So, Oo. tama lang ho talaga na lumagay lang tayo sa tama lang. At saka naman doon sa mga bumibili, huwag naman tayo masyadong barat. So, kayo na kaya mag-alaga at kami ang bibili. Oh, kita mo Diba? hahanguin, for example to, sa 105, hinango. Maganda ng presyo yun. Actually, parang Oo, maganda na medya-medya. yan. Oo. No? So, 105, ibinyahe mo yan. Kunyari, hinango mo ng Pampanga, Bulacan, Laguna, no? Yung mga nearby provinces. Magkano ang idadagdag mo per kilo ng binili mo na yan? Para ipasa mo doon sa palengke, magkano lalabas? Normally, ay lumalabas ang 130. 140. Ang O ngayon, laki. ibebenta na nagbebenta sa palengke, 220. Oo. Kasi may mga pinsan ako nagtitinda ng baboy. So sabi ko sa kanila, hindi ko tatanungin kung magkano ang hango nyo. Ang tanong ko lang sa inyo, magkano ang tubo nyo, range. Oo. Alam mo, 50 to 70 pesos per kilo ang tubo. Ang laki So, sa kanila maliit yun. Kaya pag bumibili tayo, sabihin nila, hindi, konti lang tubo namin dyan. Kasi nasanay din sila na halos Ganon. 80. Oo, ganon ang ganon range. lang. So, sana lahat tayo magbigayan. Oo, kasi kawawa din naman yung mga yung mga nag-aalaga. Syempre, inalagaan mo ng ganon. Saan ka kumuha ng pinang-alaga mo? Ano yung May kapital naging ka puhunan dyan. mo? May Hindi kapital naman basta ka, kapital. Yung pagod mo, Yes. pawis mo. At yung pinaglalaanan mo, tapos kukunin lang sa'yo ng ganon, Oo. di ba? Correct. Makita natin yung mga paghihirap ng mga farmers. Yes, Oo. dapat maging pantay. Yes, hindi lang basta tayo maging negosyante. Mhm. So, kikita naman tayo, basta may pagbibigayan, dadating naman sa iyo yung blessing. O, at Magnegosyo saka may puso. magnegosyo ka na may puso. At Yes. ayun. Buti pang saging, may puso. Magnegosyo ka ng may puso na syempre nakikita mo rin yung kalagayan ng mga kinukunan Basta may nyo. puso, more on blessing kasi talaga. Yes. Dapat huwag tayong maging mapangsamantala sa kapwa natin. Kasi syempre, ang karma, dumarating din yan. Yes, Yan din naman. alam, Oo. bilog ang mundo. Oo. So, dapat kumbaga kung equally dapat distributed, may blessing ka, may blessing din yung bilhan mo. So, Oo. dapat wag mong angkinin lahat. Oo. Kasi naman, kinakatwiran nga nila, sa biyahe kasi namin, may pumapara pa kasi, ilang para yon sa daan. May sandaan. Alam nyo na yon. Oo. So, yun ang kinakatwiran nila, na nababawasan din daw yung kanilang Pero, hango. ano na yun eh, given na yan eh. Pero kung talagang gusto mo makatulong sa kapwa, at meron ka namang kahit Kita. konting kita, Oo. okay na siguro Tama yun. na. Sa ngayon, medyo marami na tayong crisis na dumadating. Kaya nga po. Maikli lang ang buhay ng tao. Oo. Kung wala na mag-alaga, wala na kayong hanguin. Yes. Kaya nga po Okay. dapat sa Mindoro, tumaas-taas na live weight, no? Tataas baba yan. pa. Don't worry talaga. 70, Tataas yan. 75. So, di Ah. ba? Tataas po yan. Dapat So, yung mga hintay-hintay lang nag-aalaga tayo. doon, Tapos mag-organize. Para hindi lang isang humahango doon na manipulated niya yung price. Kaya Oo. ganun nga yung nangyayari. Tapos pagpunta mo ng palengke, bibili ka ng karne 200. Sa Mindoro, wala pang Diba? mga samahan na ganun. Wala. Kailangan yung tatay mo, si Isang papa tao, mo. Oo. isa, dalawang tao. Kaya ganun na manipulate yung Presyo. presyo Tapos ng sabihin live nila, weight. tawid dagat pa yan kaya mahal. Sabihin pa. Anyway. Okay. Sana po tayo ay manatili lang na sabi nga matatag, steadfast, para po hindi naman maglalaon, gaganda na rin yung presyo niya. Yes. So, Ma'am Nora Villarisco, thank you, Team Atovi. Mas nadagdagan po ang kaalaman ko sa pag-iinahin today. Ay, Thank thank you. you. Maraming po. salamat. Yan po, at hinatid namin sa inyo, top 10 plus bonuses sa mga tips. Yes. Sana po ay nakatulong kahit papano ang Team Atobi. Yes. And then, always remember, Team Atobi will continue to educate, Share And inspire
Bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi naghina ang loob, determinado ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Adobe, Adobe Technology, Adobe, Adobe Technology, Adobe, Adobe Technology, Adobe, Adobe Technology, Adobe.